Mga katropa, kanina po ay nagkaroon ng press con si Inday Duterte, at talaga naman pong nagkalat na naman siya ng matinding kasinungalingan. Opo mga katropa. Marahil, dahil ito sa nabigo nilang plano na patalsikan sa pwesto si PBBM. Kung matatandaan po natin, nagkaroon ng bigong kudeta noong September 21, sa pakikipagsabuatan ng isang relihiyong, supporter ni Inday, sa mga co-plotters, kaya ito nabigo, kasi, gusto ng relihiyong ito na si Inday ang iupong pangulo na mahigpit na tinutulan ng mga co-plotters dahil si Inday nga kasi ay tuta ng China. Dahil dito, nagtantrum at nagwala si Inday, kaya nga, sa kanyang press con kanina, ay puro kasinungalingan ang kanyang pinagsasabi, kumbaga sa 10 niyang sinabi, 11 ang mali. Bueno, mabuti pa po, ay pakinggan natin si Yusek Claire Castro at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Ano ba ang reaksyon niyo tungkol dun sa press conference ni VP Sara? Hindi ko po alam kung bakit pinapansin pa po ang mga salita ng Vice Presidente. Alam naman po natin na siya po ay kadalasang source ng fake news. Okay, unang-una po, sinabi po niya hindi raw politically motivated ang ating Pangulo, kaya parang hindi nagkatrabaho. So, yan po siguro ang kamalian sa mga sinasabi ng Vice Presidente. Marami na pong mga kababayan natin nakikita kung gaano kasipag ang ating Pangulo, kung paano siya magtrabaho, kung paano siya lumapit sa ating mga kababayan para ibigay talaga ang tulong, lalo-lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. So yan po siguro ang nangyayari at masasabi ng Vice Presidente na kadalasan ay wala sa Pilipinas. At sabi nga natin, ibang-iba po ang aksyon-aksyon, hindi bakasyon. At sasabihin din po ba niya na paranoid daw ang Office of the President? Yeah, sinabi niya. Kaya gumagawa ng destabilization? Common sense lang po, logic. Bakit naman po ang administrasyon ang siya magiging paranoid para sa destabilization? Ito po, parang pinapalabas niya na ang administrasyon pa po ang nagsasagawa ng destabilization. Ganun po ba ang kanyang ibig sabihin? Parang hindi po yata sariling administrasyon magkakaroon ng destabilization. So, alam po naman natin kung sino yung gustong magpaalis sa ating Pangulo, sino ba ang sumisigaw ng BBM resign. Hindi na po, mulat na po ang tao sa kanilang mga pinagsasabi para lang po matanggal ang Pangulo sa pwesto. At meron pa po yatang issue about the procurement ng laptop. Yeah, tandaan po natin na ito po ay nadiskubre during sa hearing. Hindi po tayo nagkakamali, parang sa House of Representatives po yata ito, kung hindi po tayo nagkakamali, no? Na lumabas na po na 1.5 million gadgets and other materials sa panahon po niya na hindi po niya inaksyonan, natenga lamang po sa warehouse. So, DepEd Secretary na po siya niyan at kung meron siyang malasakit sa kapwa nating mga Pilipino, sa mga estudyante at sa mga guro, hindi po ba dapat siya yung pinakamabilis na umaksyon patungkol dito? Dahil alam naman po natin ang mga gadgets, madali po itong, kumbaga, yung iba nag-upgrade, yung iba, kumbaga, yung mga laptop na hindi nagagamit, nasasayang po. Ilang taon po niyang sinayang ito nang hindi napakinabangan ng ating mga kababayan. So, yun nga po yung difference ng action, hindi bakasyon. Ano pa po ba yung issue niya? Freedom of speech and expression sa pagpapahayag against our president. Well, alam din po natin, lawyer siya. Kung siya man po ay nakapag-practice o hindi bilang lawyer, alam natin na yung freedom of expression ay may limitasyon. Alam po natin na kung ang inihahayag niya ay may katotohanan, wala naman pong masama doon. Pero kung ito po ay galing sa kasinungalingan, yan po ay pati ng pagiging obstructionist. So, kung magsasalita naman po siya ng tama at hindi po maninira lang ng gobyerno ng walang kabase-basehan, wala namang masama doon. Walang problema po doon. Alam po natin, ang Pangulo mismo, sa nangyari sa September 21 na rally, yan po ay hindi po pinigilan ng Pangulo dahil naniniwala ang Pangulo sa karapatan ng pagpapahayag. Pero ang pagpapahayag ng kasinungalingan, yan po ang kinukundina ng administrasyon na ito.
Yusek Claire, napakinggan ko rin yung bahagi ng kanyang ang sinasabi doon sa press conference. Binabanggit niya kasi yung during her time when she was DepEd, that was early on at wala pa naman siguro kayo talaga at that time. Ang sinasabi niya, he doesn't give direct orders to us, kaya medyo sabog daw. Parang gano'n ang implication ng kanyang pagkakasabi, walang decent na orders to us kung anong gagawin ko na yung Philippine Development Plan. Yun yung narinig ko na binabanggit niya. So, yun yung sigurong tumbukin natin at ano ba the way the president handles yung kanyang mga kabinete, yun talagang specific orders. Although lately talaga nakikita natin very visible si presidente sa iba't ibang mga nangyayaring 'di ba, mga developments, lindol, mga bagyo. Pero yung that was early on yung sinasabi niya, kaya siguro yun ang minamanifest niya na kanyang naranasan. Marami naman pong ginawa ang Pangulo. Kahit po nung mga the past 3 years, alam po niya yan. Siguro meron lang talaga matigas ang ulo na hindi sumusunod at sarili niyang desisyon at disposisyon ang kanyang inuuna. So, tandaan po natin, marami na po nagawa ang Pangulo, lalong-lalo na po sa agrikultura, sa mga farmers po natin, sa mga mangingisda po natin. Marami po nagawa. Mahirap lang po sa mga tao talaga ang nagbubulag-bulagan at ang purpose pala talaga nila patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Mahirap po yun. So, siguro po, kung papanoorin nila kung ano mga naging programa ng Pangulo for the past 3 years, punta po sila sa RTVM, PTV4, nandiyan po ang history at nandiyan po ang mga news at that time. So, wag po tayo magbulag-bulagan katulad na nangyayari ngayon sa Vice Presidente na hindi inaalam ang katotohanan, hindi inaalam kung ano ang tunay na balita. Sana huwag siya mag-rely masyado sa kanyang mga vloggers. Okay. Yusek, last question na lang. Bali nung time na naka-livestream dun sa press conference ni VP Sara, si Presidente ho ba, napakinggan niya o nasaan ho ba ang Presidente at that time? Anong oras po yun? Kanina lang. Siguro mga before 10 o 10. Yung pagpasok ng programa natin dito sa Kabayan, Yusek. Si Presidente, nasaan ho siya at napakinggan niya ho ba yung bahagi nung sinasabi ho ni VP Sara? Sa ating pagkakaalam po, marami po siyang, ito nga po. Nasa yata, walang gutom event. Meron po, yes, may mga events po ang walang Pangulo. gutom event. Kanyang po siya kanina. Okay. Opo, at nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ang ating Pangulo. At marami po siyang events po ngayon at mga meetings po. Yun. Meron pa po mamaya, meron pa po na pag-uusapan tungkol sa walang gutom, reducing food insecurity, and undernutrition with electric vouchers. The Refuel Project, beneficiaries ang pag-uusapan. Kanina po ay nagkaroon din po ng oath-taking. Okay. Magkakaroon din po ng oath-taking kay General Acoda. So, yan po, po ba yung sinasabi niya walang ginagawa? So, siguro harap-harap din po, katulad ng sinabi niya, papayo ko na rin sa kanya. Umarap po siya sa salamin at kausapin ang sarili niya, ako ba'y may nagawa sa bayan?